Pagdiriwang ng Philippine Tropical Fabrics Month at update sa paggamit nito sa mga government uniform, ating pag-uusapan kasama si Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Lianio Jr. ng Department of Science and Technology. Dr. Lianio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po ulit sa pagkakataon. Sir, una po sa lahat, ano po ba itong Philippine Tropical Fabrics o PTF at bakit ito mahalagang isinusulong ng pamahalaan? Itong Philippine Tropical Fabrics po, ito po yung actually minandato ng batas na maging uniforme ng lahat ng kawani ng gobyerno. Kasama na rin po lahat ng pangangailangan natin ng textile sa gobyerno. At mahalaga po ito sapagkat ginagamit natin siya bilang launchpad ng ating panibagong sigla para po sa textile industry natin. Kaya po napakalaki po ng impact niya mula po sa ating magsasaka hanggang sa ating mga industrialists. Ito yung mga gumagawa ng mga tela, mga hahabi, fashion designers, until our uniform manufacturers bago po makarating sa atin. Ano po, sir, yung layunin ng Philippine Tropical Fabrics Law at sino-sino po ang sakop nito sa gobyerno? Well, tayo pong mga kawani ay sakop po ng Philippine Tropical Fabrics Law. Ibig sabihin po, dapat sana yung 4 na uniforme natin sa buong linggo made of Philippine Tropical Fabrics. Gagaya po ng suot ko ngayon. At hindi lamang po yun ang layon sapagkat yung mga hibla na gagamitin natin dito ay galing din po mula sa ating mga magsasaka. So napakalawak po ng kanyang scope as far as the industry and as far as the technologies involved is concerned. Ilan naman po yung tinatayang bilang ng government employees na sumusunod po o inaasahang susunod dito po? Mayroon po tayong sa talang bilang po nung last year ay nasa around more than 2 million na po ang mga empleyado ng gobyerno. Ito po yung mga regular pa lang pinag-usapan. Hindi pa po natin kasama yung iba pa nating mga kawani at nagtatrabaho mismo sa gobyerno. So 2 milyon at imagine mo 2 milyon, ilang yarda ng tela yon, ilang sinulid ang manggagaling, ilang hibla ang kakailanganin nun. So napakalaki po nung potensyal ng ating sektor bilang mga manggagawa na makatulong po sa industriya natin. Yung 2 million po ba yan ay nationwide? Nationwide na po yun. But I think these are regular positions. So marami pa po yung mga hindi necessarily plantilla regular positions. So kung mandated sila ng ating opisina, kasama rin po sila doon sa malaking bilang ng mga tao na po pwedeng magsuot ng Philippine Tropical Fabric. Pagdating naman po sa mismong produkto, ano naman po yung mga pangunahing requirements ng PTF, particular po dun sa tela at sa mga natural na hibla? Ang number 1 po niyan, dapat merong at least 5% by weight. Napakaliit po. 5% by weight na pinya, abaka, saging, bamboo at seda. So napakaliit po noon na bahagdan para makita po natin paano nagagamit yung ating local materials po sa ating tela. Sapagkat pag hindi mo nilagyan ng ganun, pwede yung manggaling sa ibang bansa. By the way, itong batas na ito, hindi po pwedeng hindi galing sa Pilipinas ito. Kasi talagang part po ng tracing at certification namin na manggagaling talaga, gagawin talaga dito sa Pilipinas. So it involves not only our farmers but also our manufacturers and all the way to garment production. Paano naman po tinitiyak ng DOST PTRI na ito pong mga tela ay pasado sa kalidad at angkop sa araw-araw na gamit ng mga kawani ng gobyerno? Komportable po ba ito kapag sinuot na po? Opo, actually yun ang number 1 na requirement natin yan sapagkat ang unang magwawala niyan ay tayo mismong mga empleyado ng gobyerno. So, tinatawag po namin siyang career dress apparel. So, may standards po yan. Ibig sabihin, nakakahinga ba? Pwede ba siya? Alam mo yan, is it light enough? Is it easy to iron? So, all of those are part of the requirements. Pero more than that, ang gusto nating ma-ensure ay yun nga, yung part na tatagal ba ito? Regular washing ba ito? Etc. So, hindi ito yung tela na dina-dry clean. Ito po yung tela na nilalabhan natin araw. Kasi gagamitin natin ulit next weekend, di po ba? So, ito po yung mga ina-ensure natin. And the PTRI is the only agency na mandated po to check the standards against the fabric po na ipoprocure ng mga government offices natin. So, alam natin yan, before namin bigyan ng certification, most likely compliant yan to the standards of the Philippine Tropical Fabrics. Pagka po sinabing nalalabhan, pwede po ba itong i-washing machine o Yes. hand wash lang po Nasa sa inyo po yun. Minsan, sa akin, gusto ko hina-hand wash kasi alam mo yung kwelyo minsan, mahirap tumayo yung kwelyo. Ano po? Pero yung light, moderate na washing cycle, washing setting, pwede po yun. Hindi naman po ito maselan. Hindi man kagaya ng ating mga traditional na handloom woven fabrics like pinya na talagang delicate. Pero ito mga to is really meant and intended for day-to-day wear. Nabanggit niyo po na gagamitin siya as uniform. 5 days po ba o 4 days? 4 May days bilang po ba? 4 days po ang computation natin, ideally. Una po, tops muna. Ibig sabihin, pamtaas. Pero dapat sumunod din yung pambaba.
Pero pag tinignan po natin yun, napakalaki po ng impact niya sa local industry. So sa kasalukuyan po, nararamdaman na yung pagpanunumbalik kahit papano. And kailangan natin i-push sapagkat marami pong buhay at maraming mga kababayan natin ang nakabatay ang kanilang livelihood dito po sa industriya. Sa kasalukuyan naman po, kamusta naman po yung compliance ng mga ahensya at ilan na po yung sumusunod sa PTF law? Naku, nakakatuwa po yan kasi last year po ay 1%. Ngayon, 1.5%. It's moving. Yes. A little bit slow, pero tingin po namin dito ay napakagandang reaction na po yun ng ating mga kawani at mga ahensya ng gobyerno. So, binabalanse rin po natin kasi mahirap din po na wala namang supply. So, that's also something which we're also working out with the DTI kasi ang DTI po ay kasama rin po sa technical working group ng Tropical Fabrics Law para po ma-ensure na meron talaga tayong sufficient supply of fabrics which our government agencies can actually procure. So, tulog-tulog po tayo dyan, including the fiber supply din. May mga action po ba na ginagawa para mas maging aware o para po mas tumaas yung pong compliance? Well, this is exactly po why the Philippine Tropical Fabrics Month is being celebrated and being popularized kasi para po alam na, kasi ang problema natin is hindi nila alam din yung ating government agencies. Saan ba kami bibili? Ano ba exactly yung Philippine Tropical Fabrics? Pag hinabi ba yan, PTF na ba yan? So, hindi po ganun. Meron pong standards na dinadaanan na yung tela natin para mo matawag natin siya na PTF. At karamihan po ng ating handloom woven, yung ating mga hinabi, ay not necessarily compliant po to the law. So, hindi ibig sabihin na gumamit ka ng tinalak, PTF na po yun. So, marami po yan na information that we need to get it out. That's why marami pong salamat sa pagkakataon. Sapagkat ang tinatawagan po natin pag simula ng taon kasi is yung uniform allowance, i-release na po yan So, we give our government agencies and I think the Civil Service Commission is also part of the technical working group para po aware tayo what exactly to buy. And with the new Government Procurement Act, sana po maisama na natin siya sa ating procurement planning sapagkat binibigay man natin siya na cash or binibigay man natin siya na tela, napakalaki po ng pwede natin maging impact, as I said, to the realities on the ground at sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Curious po ako, paano po yung proseso? Paano nyo po malalaman kung nagko-comply? Nagko-comply. Meron po bang approval na kailangan approved by DOST? DOST, opo. Ang nangyari po, yung nagpo-produce, nagbibigay yan ng batch sample sa PTRI. So, tinetest po natin yan against a standard. So, malalaman namin kung ilang pinya ang laman yan. Malalaman natin kung polyester ba yan, kung cotton ba yan. Malalaman natin kung ano yung construction ng tela, kumukupas ba siya, umuurong ba siya. So, alam po lahat yan ng PTRI. And yun po yung basis ng certification. At yung isa-certify natin, hindi yung kumpanya, yung tela. So, pag 2,000 yards lang yan, 2,000 yards lang yung certification ka. So, yung ganun po, it's a very strict process kasi ang gusto natin mangyari, hindi maulit yung nangyari before na ini-import pa din naman natin. So, sayang yung pagkakataon ng Pilipinas na mag-rebound. Remember po, na-mention ng Pangulo ang Telang Pinoy. Ito po yung Telang Pinoy. Very aligned with the Tatak Pinoy Seal, very aligned with the Telang Pinoy advocacy. So, we make sure that science and technology can provide the legal at the same time the empirical basis po na totoong atin talaga yan. At yung isang certification nun ay galing din po sa DA. Saan galing yung hibla? Di ba, yun po yung tanong. Alam mo ba yung abaka, baka galing naman ng ibang bansa yan o baka yung fiber mo kung ano lang. Hindi, alam po namin yan kung abaka yan, alam namin kung pinya, alam namin yan kung cotton or bamboo, at alam din namin kung galing yan sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kasi hinihingi rin po namin yung certification ng Fiber Industry Development Authority under the Department of Agriculture. So, sama-sama po. It's a whole of government approach trying to revive the industry. At the Civil Service Commission ay nandun naman sa dulo, nag-aantay kung sino sa inyo ang compliant dito sa batas na to. So, we make sure po that we really redound or we really get the benefits para po sa mga intended nating stakeholders. Ano naman po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap po ng ahensya pagdating po sa pagsunod dito sa PTF requirements? Actually, unang-una po yan, saan sila bibili? Which kami din po minsan, parang wait lang po, i-delete namin kayo kasi ang government naman po ay hindi naman pwedeng mag-recommend. So we only refer them to those who manufacture the fabric. So yun po yung normal, hindi nila alam kung saan sila bibili. Yung iba naman, hindi nila alam kung anong bibili nila to begin with. So hirap din po yan because we have to communicate. But
we're holding a lot of talks para po ma-erase yung awareness nila na hindi porke bumili ka ng hand woven sa iyong community, PTF na po yun. Yung last po dyan is yung design. Minsan may gusto silang disenyo na parang ito yung gusto naming design, etc. Pero hindi nahihirapan silang i-match yung kanilang mga mananahi doon sa kanilang source ng fabric. So, these are very common but I think very low-hanging engagement po with our government agencies. Kaya po patuloy po kami nagre-reach out sa kanila para po matulungan yung ang kanilang mga ahensya na makapag-procure ng maayos po para po align sa requirements ng Philippine Tropical Fabrics. Bilang tugon naman po dito, ano po yung ginagawa ng DOST-PTRI para po suportahan yung mga ahensya at yung mga lokal na industriya ng tela? Palagi po tayo may dialogue, palagi rin po tayo nagkakaroon ng meeting ng even online para po palagi silang kasama sa pag-discuss po kung ano ba talaga ang kailangan, requirements. So, halos 200 plus na pong ahensya ang nakausap natin last year and we hope that they will do their procurements properly this year, especially with the new Government Procurement Act na talagang may leaning towards green procurement para po mapalakas natin talaga yung pag-comply natin sa batas at sa industry. Ano-ano po yung textile at fiber hubs na naitatag na po ng DOST-PTRI sa iba't ibang rehiyon? Kaugnay nga po nitong Philippine Tropical Fabrics. Opo. As I said kanina, kailangan po kasi yung hibla galing sa Pilipinas. Di po pa. So, we made sure na very inclusive. Galing yan, meron po tayo sa Apayao, meron tayo sa Isabela, meron tayo sa Iloilo. So, all over the Philippines yan para po strategic yung location nila. And these are the locations na nagpupunos ng pinya or nagpupunos ng abaka or nagpupunos ng banana. So, yung mga fibers po kasi na yan ang kanyang signature sa Philippine Tropical Fabric. So, we make sure na yung galing sa farm na yan, mapupunta talaga sa sinulid at yung sinulid na yan, magiging tela talaga. So, we scatter them strategically across the Philippines. Kung makamit naman po yung 100% na compliance, ano po yung inaasahang benepisyong pang-ekonomiya nito para po sa ating bansa? Naku, napakalaki po kasi ang pinag-uusapan po natin ay nasa orders of the billion peso per year industry. This is a huge industry. Manunumbalik po kahit papano yung sigla ng ating lokal na industriya at sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na talagang masubaybayan ang paglago ulit ng textile industry sa Pilipinas. At sana po ito ay maging part ng government para po makatalyze itong industriya. Sa mas malawak naman pong konteksto, paano po nakatutulong ang PTF sa layunin po ng Bagong Pilipinas? Well, ang PTF po ay pinapalakas niya ang ating mga grassroots innovations, ang ating mga mamamayan, ang ating mga komunidad para hindi lamang po tayo na andoon sa part na nagre-receive lang tayo supposedly ng tulong ng gobyerno. Bagkus kasama po tayo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Kagaya po nga ng sinasabi namin, dahil ng mga makahabi, mga farmers, mga designers, creatives, these are all part of our ecosystem that generally pushes the industry forward. So lahat po yan ay mobilized using the Philippine Tropical Fabrics and using, of course, through the Philippine Tropical Fabrics Law. So, ang aming pong panawagan dyan is samahan tayo ng ating mga kababayan sa paghabi ng isang bagong Pilipinas dahil po sa paggamit natin ng mga himla at mga lokal na materials. Bilang panghuli po, sir, ano po yung mga dapat abangan ng publiko ngayong Philippine Tropical Fabrics Month celebration? Marami po ang nakalatag para po sa 2025 Philippine Tropical Fabrics Month celebration at ito po ay magkakaroon ng culmination sa Philippine International Convention Center po sa dulo po ng buwan na ito. At marami pong dialogo, marami pong pag-uusap na mangyayari at ang PTRI po ay nakaantabay po sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga ahensya at kawani ng gobyerno na gusto pong magkaroon ng compliance sa Philippine Tropical Fabric Law. Makipag-ugnayan po kayo sa amin, sa Facebook at sa aming pong mga social media accounts. At sana po, sabi ko nga kanina, samahan nyo kami sa paghabi ng isang matatag, maginhawa at panatag na bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Lianio Jr. ng Department of Science and Technology.